Namang klase yung abogado ni Sara Duterte na yan. Ano, gusto niyang ubusin yung oras ng mga senador, ng mga senator judge at ng mga mamamayang Pilipino. 2 oras, papanoorin natin yung video. Samantalang yung pagmumura at pagbabanta ni Sara Duterte ay nasa 2 minuto lang naman. Di ba? Parang napaka tindi ng pagnanais na guluhin etong impeachment trial. Tapos, katakataka din na ito pong katulad nitong post na ito, ito. Naku po, Jesus Mariosep naman. Ito ba'y pagyayabang pa ba tong post na to? Naku, ito yung pinagyayabang ni Alpotera. Panoorin po natin, ha. Ito. Panoorin natin. My statement is... Naku, may ano pala to, may copyright. Pero ito po yung sinasabi ni Sara Duterte dito. In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Sus Mariosep. At ang dami pong bobo na nandito sa comment section nito. At hangang-hanga sila. Samantalang ito po, ito pong sinabi na ito ni Sara Duterte ay kinopya dito po kay ano ba pangalan nito? Kinopya lang po dito kay William Ernest Henley. Doon po sa kanyang poem o tula na Invictus. Hindi nagmukhang Invictus si Sara Duterte dito eh. Nagmukhang convictus. At nagmukhang magnanakaw ng kataga mula sa ginawa nitong si William na tula. Biruin mo, pati ba naman na tula ninanakawan mo, Sara Duterte? Grabe ka naman magnakaw. Ito ba'y sinusuporta ni Alpotera, magnanakaw ng salita? Alam niyo sa totoo lang, hindi safe. Kahit po ang mga tula na mga pagkarami-rami ng taon ng nakaraan na 19th century pa, para 1857 pa ba to? O 1875. Imagine niyo yun tula noong 1875 ninakawan ni Sara Duterte. Anak ng teteng na yan. Yun pong sinabi ni Sara Duterte na yung bloodbath na yan, bludgeoning na yan. Doon po nanggaling sa tula nitong si William Ernest Henley. Tapos si Alpotera, proud na proud pa dyan, senior pa. Ano ba naman yan? Ibig sabihin lang nito, magnanakaw talaga etong si Sara Duterte. Dahil po, ultimo tula, hindi po nakaligtas. Hindi nakaligtas yung tula. Ninakawan. Ang tagal nang nananahimik nung tula na yun. Ginamit pa ni Sara Duterte. At tuwang-tuwa naman tun si Alpotera. Tuwang-tuwa si Alpotera. Ito na mga nasa impeachment na to nanggugulo na lang. Ginugulo na lang po ang impeachment para po magmukhang meron silang nagagawang pagkontra dito kay Sara. Kuwari pinagtatanggol na lang, pero ang totoo po, ginugulo na lang Panggugulo po ginagawa nito. Eto teka, eto yung video. Ayan Eto pe-play ko to, tignan nyo. Panggugulo na lang po ang ginagawa Maliwanag dito sa video na ito, ang ginagawa nila, nililito ang taong bayan. Ay, Alpotera, manood ka. Objection, Your Honor. Vague. I was not leading. Objection, Your Honor. Vague. Okay. Not leading. Your Honor, please. I didn't say that, Your Honor, leading. please. Same objection. There's a Please. 2 hour 26 minute. What? Let the Let's witness see. answer. Go ahead, Mr. Witness.
The specific statement Ay no, sinoplak siya ni Chis Escudero. Oh, go on witness, answer. Kasi anong kinokontra nito? quote and quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan. Yan ang kinokontra netong abogado ni Sara at ginugulo po ang impeachment. Puro objection. Puro objection siya. Nun nga gusto, sabi, di ba, kapag kayo may ebidensya, ipresenta nyo. Ngayon, nung ipipresenta yung ebidensya, etong video na ito na nagsasalita si Sara na pinapagurgur niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady at si dating House Speaker, ayaw naman nilang ipa-play yung video, yung 2-minute video. Ang gusto yung 2 hours na video ang ipa-play. Ano yun? Sasayangin yung oras ng impeachment. Kaya sabi ko, aba, napaka-ipokrita pala nitong si Alpotera kasi pinost pa itong litrato ni, etong video nitong si Sara Duterte, yung binabanggit yung plagiarism. Proud na proud sila doon. Hindi nila alam, ninakaw lang ni Sara Duterte. Yung ano na yan, yung kataga na yan. Kaya alam niyo po, wag po tayong pumayag na iligaw po ang atensyon ng korte at taong bayan. Lagpas 1 taon na po na publicly available ang buong video ng litanya ni BP Sara. Focus tayo. Parang ang tactic po ng depensa, if I can't convince you, I'll confuse you. Wag ganun. Diba? Parang ang style po nito, lilituin ng mga tao para pagmukaing walang kasalanan si Sara. Kahit naman na etong video na ito ng pagbabanta ni Sara Duterte, maliwanag na maliwanag po na meron po talagang katarantaduhan dito na ginagawa etong si Sara. Nagbabanta talaga siya. Diba? Kaya nga po nila ginawa yung flood control na yan Gusto nilang iligaw. Kaya nga nila nilakihan yung kunwari ninakaw daw sa flood control. Ano sabi ng 18 kargador sa Kanibaligod? 805 billion. Bakit? Para magmukhang maliit lang ang ninakaw ni Sara. Para magmukhang maliit lang yung 125 million at yung 612 million. Siyempre nga naman, doon tayo sa flood control, mas malaki yun Pero, di ba, etong kay Sara, may ebidensya ng pagnanakaw. Doon, sa flood control, anong ebidensya nila sa pagnanakaw? Selfie kay Sandro. Tangina, kahit dalin mo yan sa Korte Suprema, hindi yan tatanggapin niyang ebidensya na yan. Ano sasabihin? Bigyan mo kami ng ebidensya na nagbigay ka ng napakaraming pera kay PBBM. Ay, ito, meron po akong ebidensya. Ano ebidensya mo? May selfie kami ni Sandro. Siyempre, yung mga bobong DDS, maniniwala na mayroong malaking nakawan na ang pasimuno si PBBM. Kasi nga mga bobo yan. Diba, ganun lang yun. Napakasimple. Gusto nilang ma-overwhelm ang mga Pilipino sa kunwari mayroong napakalaking pagnanakaw kahit wala naman. Kahit na ang napakalaking pagnanakaw nung panahon ni Digong. Kaya nga po ito, Alpotera, LRY, wag nyong
ipagmalaki o wag ninyong gawing kapita-pitagan etong ginawa ni Sara Duterte, kasi ito'y maliwanag na pagnanakaw sa isang writer o poet noong pong 1875. Imaginein mo, mismong ano na lang yan tula na lang ba naman ninanakaw pa ni Sara Duterte? Yung parte ng tula ninanakaw. At proud na proud pa itong si Alpotera at si LRY. Abay, sobra na yan. Sobrang ano na yan sobrang pagsuporta na yan. Kahit yung pagnanakaw ni Sara Duterte ng kataga ay sinusuportahan ninyo. Ibig sabihin, sinusuportahan ninyo ang pagnanakaw ni Sara Duterte. Ganun pala kayo? Sobra-sobra naman kayong humimod ng tumbong ni Sara. Bakit? Gusto nyo ipabasura yung kaso ng 42 employees kapag kayo? Kapag itong si Sara na presidente, ipapabasura nyo yung kaso ng 42 employees? LRY, kaya nyo ba sinusuportahan kahit yung pagnanakaw ni Sara Duterte ng pahayag sa tula? Grabe naman yan, Ano yun? Pinalaki kayo ng mga magulang nyo para sumuporta sa magnanakaw? Yan ba turo ng magulang nyo, magnakaw kayo? Napakatindi pala nitong mga DDS na to, kay bobobo nyo naman. Tuwang-tuwa kayo, kala nyo, astig na astig. Yung ginawa ni Sara, pati itong si Alpotero, post pa yung video. Pero yung pala ninakaw lang, plagiarism. Grabe naman yan. Grabing pagnanakaw na yan. Sus Mariusip talaga, no? Alam nyo, mga DDS talagang pinanganak po talaga para maniwala at maging utu-utu po. Dito po sa sa mga kaululan ni Sara, mga ginagawang katarantaduhan ni Sara. Kaya di na ako magtakay yung mga DDS. Ingot na ingot. Talagang utak nila parang, alam mo, laging galit. Yung mga maiinit lagi ulo. Yung akala mo lagi may laban. Hindi nyo napansin yan. Yung mga DDS parang laging gusto ng babag, ng suntukan. Samantalang hindi nga sila kilala nitong si Sara Duterte. Si Sara Duterte at ang pamilya Duterte, kilala lang ang mga Pilipino kapag eleksyon. Pero kapag hindi eleksyon, naku, hindi kayo kilala niyan. Eto, naku, may balita nga dito. Yung sa eto, panoorin natin to. Eto, kay Mel Chanco, 24 oras, panoorin natin to, Kahit duguan, hindi na matitinag si Vice President Sara Duterte. Tungo kanina sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang defense team. Nakatutok si Ian Cruz. Nagkagulatan ang biglang makita si Vice President Sara Duterte sa Senado, lalo't hindi siya dumalo sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Hindi pa masabi ng kanyang defense team kung dadalo ito sa mga susunod. Nagbigay ang bise ng maikling pahayag. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Astig, di ba? Parang, kung galing talaga kay Sara Duterte, astig na astig talaga kaya lang, ninakaw din yan Pusakal po talagang magnanakaw si Sara Duterte. Magnanakaw talaga. Pera ng kaban ng bayan, hindi nakaligtas kay Sara. Pati tula ng matagal ng patay. Ano ba naman yan, Sara? Pati namatay na poet, yumaong poet.
ninanakawan mo pa din. Maawa ka naman, Sara. Diyos ko naman, grabe naman yan. Grabe naman pag nanakaw yan. Duguan pero hindi raw siya matitinag. Yan lamang ang sinabi ng bise at hindi na tumanggap ng tanong mula sa media sa payo daw ng kanyang abogado. Sa inilabas na impormasyon ng Office of the Vice President, nagtungo daw si Duterte sa Senado para sa isang lunch meeting. Pumunta si Sara Duterte sa Senado para magpa-photo ops. Yun lang. So walang bloodbath na nangyari kasi duwag. Takot na takot sa impeachment court Kasama ang kanyang defense team. May isang oras lamang itinagal dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte at dito nga sa Senator Lorenzo Tañada Room nagtagal si VP Sara dahil kinausap niya ang mga miyembro ng defense team. Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will Puro ka palusot. Duwag talaga yan. Takot sa impeachment yan. have to proceed to her engagement after our meeting. Sa ilalim ng rules ng court, hindi mapipili ng akusado na dumalo sa paglilitis. Paglilinaw ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, hindi umiiwas ang bise sa pagdalo. Hindi po, kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado, no? Piloso po. Namimiloso po ka pa. To si Mata naman, namimiloso po pa. Huwag ka na mamiloso po. Aminin mo na lang. Mahirap maging kliyente si Sara dahil boba. Ano po, sir? Ang parati natin sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalhin. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Tinanong din si Poa kung bakit sa Senado sila nagpulong. Because the Vice President has always been the type of person, no, who will adjust to the convenience ng ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here, because meron kaming 2 p.m. hearing, no, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. Uy, drama yun. Kasama sa drama yun. Ikaw naman, may naglololoko mo pa mga bobong DDS. Utu-utu na nga mga DDS Pinapaniwala mo pa na ganyan. Talaga lang pumunta si Sara Duterte sa Senado para magmukhang matapang. Pero yun pala, magdadadrama lang doon. I want bloodbath, bludgeoning. Pero yung pala ninakaw lang yun sa tula. Ay, naku po. Yung mga bobong DDS naman, tuwan-tuwa. Kwento ng prosekusyon sa pagpunta ng bise sa Senado pero hindi naman dumalo sa paglilitis. Hindi Pupunta- dumalo sa paglilitis. Duwag Ano ba isasagot mo dun? Ang ebidensya nagkalat sa FB. Andun yung mga pagbabanta niya. Anong pagtatanggol niya doon? Nagnakaw siya ng kaban ng bayan. Ano yung pagtatanggol niya? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Cocoy Villamin? Si Owishi McDonald? Walang maisasagot Kaya nga puro technicalities ang kanilang ginagawa. Kaya ikaw, Alpotera, sa susunod, pag magpo-post ka ng video ni Sara Duterte, siguraduhin mo na hindi ninakaw yung kataga kasi kahiya-hiya. Po siya dito, lagi, pero hindi siya dadalo sa trial but to meet with her counsel. Well, bilang counsel ng ating pangalawang Pangulo, karapatan niya na pasyalan, kausapin, kamustahin, at of course, moral booster din no, sa kanyang team. Moral booster. Nagkakanda utal-utal yung abogado niya But will not answer any of the allegations being thrown at her. Muli nilang hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from proxy. Ang tunay na leader, alam nyo ang tunay na leader, yan yung nasa front line. Yan yung nakikipagyera.
Hindi yan yung utos lang ng utos. Kasi si Sara magaling tong mag-utos eh. Inamin naman niya eh. Nung galing siya ng concert sa Germany, yung nagalit siya kasi napicturean siya dun sa airport. Sabi nung ni Sara nung nandoon siya sa Germany noon, sabi niya, pag uwi ko, tuturuan ko ang mga leader ng bansa natin kung paano magmando o mag-utos, kung paano pakilusin ang mga tao. So yun ang klase ng leadership ni Sara. Utos lang. Hindi siya yung nandun sa frontline. Utos lang siya, gawin mo to, gawin mo 'yan. Hindi katulad ni PBBM, siya nagpapamiting siya, pumupunta sa site, pumupunta sa mga proyekto, pumupunta sa mga inauguration. Hands-on siya. Yan ang tunay na leader. Si Sara, gawin mo yan. Ako yung maglalakwat siya. Dadalawin ko yung tatay ko na bubulok sa kulungan eh. Dyan lang muna kayo ha. Kayo muna kumilos dyan. Pataasin nyo sa survey rating ko. Kayo na bahala. Yun. Areglado. Diba? Ganon ang pamumuno ni Sara. Hindi po katulad ng ating Pangulo. Kaya nga dito, sa ginagawa ni Sara Duterte na ito, na pagnanakaw ng mga salita, tapos ipopost mo pa alpotera, isa lang ibig sabihin nito. Suportado mo ang pagnanakaw ni Sara Duterte, suportado mo ang katangahan ni Sara Duterte dahil yun ngang kanyang kataga na yun, maliwanag na ninakaw lamang sa isang poet na matagal ng patay. Biruin mo matagal ng patay yung tao, ninakawan pa ni Sara. Tas senior mo pa yung sinabi ni Sara. Tas meron pang music background na unstoppable. Kumakain nga ng alikabok yung mga abogadong niya nga dun sa impeachment court eh. Hindi nga makaporma kay ligutan. Puro technicalities. Ang dapat na gawin, hindi questionin yung teknikalidad ng proseso. Ang kailangan ng mga Pilipino ay sagutin ang mga akusasyon. Saan mo ginastos yung ninakaw mo? Bakit mo pinapapatay si PBBM? Ganon. Oo nga pala. Oo nga pala, mga bobong DDS nga pala yung tagasunod ni Sara. Hindi nila gets yan. Kasi pagkatalinuhan, hindi nila kayang arukin yan eh. Hanggang lang sila, mag-ilang maleta binayad sa'yo. Magkano? Hanggang ganun lang yan eh. Bakit? Kasi kahit sila, hindi nila kayang ipagtanggol si Sara. Yung mga abogado ni Sara, hirap na hirap eh. Na ipagtanggol si Sara eh. Paano mo ipagtatanggol si Sara sa Mary Grace Piatos? Tapos yung sabi, gusto niyang gilitan sa leg si PBBM. Paano mo ipagtatanggol yan? Ang mga ebidensya nasa SOCMED. Yan yung abogado, hirap na hirap ipagtanggol si Sara. What more pa kaya kung ikay walang malamong OFW? Tapos ikay kuskus kubeta sa Saudi. Paano mo ipagtatanggol yan? Ang utak mo pang katulong lang. Ang utak mo pang piyon, pang maintenance, pang magpipishball ka lang. Yung utak mo. Kaya yung mga DDS, sa halip na tumalino, lalong nabobobo. Ay, nako. Kung sa bagay, dyan naman kayo nag-e-enjoy. Diba mga DDS, enjoy na enjoy kayo sa pangbobobo ni Sara sa inyo. Kung umabot ka hanggang dito at nanonood ka pa rin, maraming salamat. I-like mo na rin tong aking video kung nagustuhan mo at mag-comment ka na dyan sa baba kung ano ang mga nagustuhan mong punto dito sa aking vlog. Salamat ingat ka palagi. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first!